Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang paglalakad ng isang binatang may mabuting ugali. Siya ay si Lemon. Sa lugar namin, tuwing may madadaanan akong nag-aaway, lagi ako naghahanap ng aawat sa kanila. Katwiran ko, kawawa naman yung naagrabyado. At isa pa, gusto kong kahit sa ganoong paraan, ay makatulong ako para hindi na humaba pa ang gulo. Bakit kayo nagkakagulo mga tao? Tulungan nyo, kawawa naman yun. Kawawa naman, tulungan nyo. Sir, ano po nangyari sa lalaking yan? Ay, naku, sinaksak. Kailangan madala sa ospital. Ganun ba? Oo. Teka, hanap ako lang makakatulong. Lemon, bakit ngayon ka lang dumating? Late ka na ng 20 minutes. Oo nga, Raul eh. Kasi may nadaanan akong lalaking lasaksak. Oh. Ayun, tinulungan namin madala sa ospital. Dumating na mga bagong boss natin, sina Ma'am Cecilia at Sir Oliver Rodriguez. Lagot. First meeting pa lang. May atraso na ako sa mga bagong boss natin. Okay, Mr. Lemon Bautista. Sir. Pagbibigyan kita ngayon pero ayoko na maulit to, ha? Siya si Sir Oliver Limon. Sir, pasensya na po. Pangako po, hindi na mauulit. Hindi naman dahil tumulong ka. Pwede ka nang malate sa trabaho mo. Limon, eto pa ang sabaw. Helga, Salamat po. Salamat po, Nay. kumusta naman ang trabaho mo, Limon? Medyo na-late po ako, Nay. O bakit? Maaga ka namang umalis dito Kasi po, Nay, sabi ni Kuya, may nakita siyang sinaksak. Mm. Ayun, tinulungan nilang madala sa ospital. Nahiya nga po ako doon sa bagong boss namin eh. Kasi late ako ng 20 minutes. Kinagalitan ka ba? Hindi naman po. Sinabihan lang ako na huwag na mauulit yun. Ayun, nakako naman po ako na hindi na mauulit. Ay naku anak, sikapin mong matupad yun para hindi ka maalis sa trabaho. Oo nga naman, Kuya. Ayos pa naman ang sweldo mo doon. Oo nga eh. At kailangan tuparin ko yun. Kawawa naman si inay kung mawawalan ako ng trabaho. Hindi niya makakayang itaguyod mag-isa ang buhay natin at ang pag-aaral mo. Ayan. Tapos ko lang linisin ang office ni na Sir Oliver at Ma'am Cecilia. Pupuntahan ko naman yung ibang room. Pas na ako rito. Good morning po, Sir Oliver. Lemon, tapos ka na ba maglinis dito? Opo, sir. Sige po, pupuntahan ko naman po yung isa pang room. Sandali. Bakit po, sir? Pakidalan mo ako ng coffee and sandwich dito, ha? Bago mo ituloy ang paglilinis. Oliver, nakita kong kasabay mong nagmerienda sa Limon kanina. Oo, Ate Cecilia. Niyaya ako sa uli na samahan ako magmerienda. Mukhang magaan ang loob mo sa kanya. Natutuwa ako sa kanya eh. May mga ugali kasi siya na parang ako. Tulad ng ginagawa mo noon, na pangingialam sa mga nag-aaway. Ko naman. O, Hindi ko pakikialam yun eh. Humanap lang ako ng makakatulong para hindi na humaba ang gulo. At ganun din si Lemon. Kaya nga hindi ko nakuha magalit eh. Nung minsan sa malik. Ayon pa sa kwento niya, dalawa silang magkapatid. Biyuda na ang nanay niya. At dahil doon, kaya nag-working student siya. Nakakabilib siya.
Nahanga din naman ako sa kanya. Kahit 22 years old pa lang, responsable na. Ay, alam ko na kung bakit ka bumuntong hininga at biglang nalungkot dyan. Dahil kay Cynthia. Naaalala ko lang siya, Ate Cecilia. Hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako. Tigil na nga natin ang usapang ito. Baka sumakit na naman yung dibdib mo. Tapos na ako maglinis sa opisina. Pero kung uuwi naman ako ngayon, hirap pang sumakay. Mapapagod lang ako sa abang ng bus sa pagtayo. Ayoko namang sumabit uli sa jeep. Mahirap, delikado. Sabi ni inay, huwag ko raw ugaliin yun dahil baka maaksidente ko. Tama naman siya. Ay, mabuti pa dito na lang muna ako. Magbabasa muna ako habang nagpapalipas ng ilang oras. Tal, andito pa naman si Sir Oliver. Lemon! Lemon! Si Sir, bakit kaya? Tulungan mo ako! Parang nahihirapan siya magsalita. Kailangan niya ng tulong. Ay, Oliver, kumusta ng pakiramdam mo? Maayos na, ate. Hindi na ako nahihirapang huminga. Ay, mabuti na lang nasa opisina pa si Limon. Nadala ka agad niya dito sa ospital. Nasaan ba kasing gamot mo? Hindi ko nadala Nakakalimutan ko. Ano? Pambihira ka namang tao ka. Hindi mo dapat kinakalimutan yun. Nasaan si Limon? Ayun, umuwi na. Pinigil ko nga dahil umuulan pa. Pero sabi, baka raw nag-aalala ng nanay niya. Ano, sir? Gusto niyong samahan ko kayo kina Limon? Oo, Raul. May sakit siya, di ba? Kaya hindi siya nakapasok. Oo, nilalagnat daw siya sabi ni Aling Cynthia. Kaya gusto ko siyang puntahan. Nagkasakit siya dahil sa akin. Umuwi siya kahit umuulan matapos akong maihatid sa ospital. Kaya gusto ko siyang pasalamatan. Okay, sir. Sasamahan ko po kayo. Maupo kayo, Raul. Sir. Salamat, Helga. Kapatid ka pala ni Lemon. Opo, bunso po. Sandali lang po at tatawagin ko si Kuya. Kuya, may bisita ka. Ha? Sino, Helga? Si Raul at ang boss ninyo. Ha? Raul? Limon. Sir Oliver? Maiwan ko na po muna kayo. Sige. Sir? Nagpasama sa akin si Sir Oliver, Limon. Nag-alala kasi ako sa iyo, Limon, nang malaman kong may sakit ka. Naku, sir. Salamat po sa concern. Wala na po akong lagnat ngayon. Bukas po, papasok na ako. Good. Iyang babaeng nasa kwadro. Sino siya, Limon? Nanay ko po, sir. Narito ba siya? Pwede ko ba siyang makausap? Bakit po, sir? Kilala niyo po ba si inay? Maraming salamat. Pumayag ka na mag-usap tayo, Cynthia. Kahit na nga malaking kasalanan ko sa'yo. Matagal ko nang kinalimutan yun, Oliver. Ayun nga lang, nabigla ako kanina kasi hindi ko inaasahan na makikita pa kita. Gusto kong humingi uli ng tawad sa'yo. Iniwan kita. Ipinagpalit kay Selena. Kahit na nga 15 years ang tandaan niya sa akin. Sabi ko nga, matagal ko nang kinalimutan yun. Tanggap ko ng lahat ang nangyari. Pinili mo siya kasi mayaman. At gusto mong matupad ang iyong mga pangarap. At natupad naman yun. Tama ka. Pero may naging kabayaran ang ginawa ko sa'yo.
Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi niya ako nabigyan ng anak hanggang sa pumanaw siya. Ganun ba? Cynthia, sabihin mo sa akin, si Limon ba? Oo. Siya nga. Siyang batang tinalikuran mo noon. Ang bata. Aking anak. My God. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa kanya. Si Helga naman. Anak namin ang lalaking tumulong sa aking pagkadapa. Yun nga lang, maaga siyang nawala sa amin. Lemon. Kayo pala, ang tatay ko. Lemon, Kayo pala. Oliver, hindi ko tinago sa kanyang lahat. Lemon anak. Patawarin mo sana ako. Cynthia, bigyan niyo ako ng pagkakataong mapuna ng malaki kong pagkukulang sa inyo. Oh, Oliver. Hindi kita pipiliting tanggapin ako sa puso mo dahil alam kong malaki ang pagkakasala ko. Pero sana, hayaan mong tulungan ko kayo para magkaroon ng magandang kinabukasan sina Limon at Helga. Tinanggap nila yung tulong ni Itay. Dahil doon, pati si Helga ay kanyang tinulungan. Ngayon ay pareho na kaming tapos sa college ni Helga. At sina Inay at Itay naman, nagkabalikan na. Sa wakas, ay natapos din ang aming paghihirap. Ako po si Limon, at ito po ang aking buhay. Kahit mahirap ang mabuhay sa mundo, masarap pa rin sapagkat maraming sorpresa ang buhay. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz at June Martin Legaspi sa papel na Limon. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila Maynard Landicho Jr. at June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang individual na sa murang edad ay sinubok na ng panahon. Siya ay si Nanette. Makapagtapos ng pag-aaral, makakuha ng trabahong mataas ang sweldo at libutin ang buong mundo kasama ang aking mga magulang. Ito ang pangarap ko mula nang bata ako. Ngunit, totoo ngang kahit gaano man karami ang plano at mga nais gawin ng isang tao, ang kagustuhan pa rin ng Diyos ang nasusunod. Oh, toge, hindi ka bibili? Nako. Hindi ba paborito ng bunso mo ang ginisang toge? Ay, ewan. Mapupurga na kami sa toge. O, anong gulay ang bibilhin mo? Ay, sitaw na lang. O siya, sige. Ay, nako. I'm home! Naririyan na pala ang estudyante ko. Ay, hindi pa ako nakakapagluto ng hapunan. Mano po, Ma? Mano po, Aling Oday? Ay, kaawang ka ng Diyos. Ma, may merienda? Ay, oo, natatakpan dun sa mesa. Sige na, kumain ka na muna kasi hindi pa ako nakakapagluto ng hapunan. Okay. Naida, Mm. mapalad ka doon sa anak mo, ha?
Matalino na, mabait pa, at masipag mag-aral. Pasaway din yan minsan. Ay, kahit na. Hindi gaya ng 3 kong anak, nako, napakakulit. Eh, buti ka nga, may 3 anak eh. Eh, kasi naman ikaw pinagsabihan na kita noon. Ang sabi ko, dagdagan mo yung sinanet. Kasi kapag nag-asawa na yan, ay, kayo na lang ni paring Renato maiiwan sa bahay nyo. Wala akong magagawa. Eh, silang ibinigay ng Diyos. Eh, sinubukan pa naman sana namin ni Renato, pero wala na talaga eh. Uy, o di mamaya subukan nyo. Ikaw talaga? Oo, malay nyo. Magmilagro. Sira. Ma, inihanda ko na yung bisa ni Papa. Ay, mabuti naman. Oh, bakit? Nangangalay na naman ang balikat niyo, Ma. Ano na muna kayo dito? Mamasahin kita. Gumagawa ka ng assignment mo. Sige, natapusin mo na yan. Huwag mo na akong alalahanin. Ay, naku! Maupo nga muna kayo dito, dali. Eh, kapag hindi mo natapos ang ginagawa mo. Relax niyo lang muna yung balikat niyo. Aray. Yan. Masakit dyan, masakit. Ano naman kasi, pagod na kayo, tapos kayo pa naguhugas ng mga pinggan. Sabi ko naman kasi sa inyo eh, kapag nandito ako ang plate attendant. Teka nga, sino bang nanay dito? Ako o ikaw? Kung makapagsalita ka dyan eh. Ando na ako. Ay, Renato, eto, nandito ang bihisan mo. naku mabuti ka pa, may taga-masahe. Mamaya pa, ikaw naman. Talaga? Opo. Oh, pakis nga. Ay. Naiiyak ko. Hindi ka pa Oo. nagbibihis. Kung ano-anong hinawakan mo doon sa pabrika, magbihis ka muna at maglinis ng katawan bago ka dyan lumapit kay Nanette. Ako ba naman, hindi na naman sanggol yan. Ano? Ay, kahit na ba? Bakit? Dapat ba makampante na tayo ngayong malaki na yan? Sige na pa, magbihis ka na muna. Tapos kakain na tayo at pagkatapos, mamasahihin din kita. Promise mo yan, ha? Opo. O, sige. Siya nga pala. Ito, masalubong ko sa inyo. Wow! Yung paborito kong tinapay! O, sige, magbibis na muna ako. Thanks pa! Love you! Ma? Nandito ako sa kusina. Ma, Oh, bakit hawak-hawak mo yung alkansya mo? basagin na natin to. Ha? Bakit? Magba-birthday si Papa sa susunod na linggo, di ba? Eh, gusto ko sana siyang ibili kahit simpleng regalo lang. Yung t-shirt niya sinusuot sa trabaho, naku, lumang-luma na. Wag na. Ayos lang ang papa mo. Ano ka ba? Huwag tayong magsasayang ng pera. Ma, para naman ito kay Papa eh. Hindi ito sayang. Anak, Sige na. Para naman masurpresa natin si Papa. At saka, deserve niya naman to eh. Kasi sobra-sobra yung pagsasacrifice niya para sa pamilya natin. alam mo ikaw, wala akong masabi sa'yo. Napakamaalalahanin mong bata. Siyempre naman. Wala namang ibang mag-aalala at magmamahal sa inyo, kundi ako lang. O siya, sige na. Basagin na natin yan. Oh, may tao. Ako na magbubukas, Ma. Ate Raida! Oh, Kuya Dindo? Ang mama mo. Bakit po? Dindo, kasi... bakit? Ate! Bakit? Oh, bakit namumutla ka? Ate! Ano? Si Kuya Renato! Bakit? Anong nangyari kay Renato? Nakikilamay ako, Ate Raida. Kung alam ko lang na yun ang huling beses na makikita ko si Kuya Renato. Sana nakapagpasalamat man lang ako sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Alam niya na yun. Ate, Maupo ka muna. Lalapitan ko lang si Nanette. sige ate. Nanette, Bakit
Bakit mo naman kami iniwan agad? Tahan na, anak. Kagabi ka pa umiiyak. Sabi ko, bibilin ko damit para kay Papa. Para sa birthday niya. Hindi ko alam na isusuot niya sa buro yung damit na pinag-ipunan ko. Alam kong masakit. Pero wala na tayong magagawa. Wala na ang papa mo. Paano na tayo, Ma? Paano na tayo? Paano na ako? Hindi ko kaya wala si Papa. Naririto pa ako. Kakayanin natin dalawa to. Hindi kita iiwan. Pangako. Ma? Oh, Uminom ka na ng gamot mo, Ma? oo. Kaiinom ko lang. Huwag kayong magpapabaya sa sarili nyo, ha? Kapag may nararamdaman kang hindi maganda, magsasabi kayo kaagad. Oo. Ikaw talaga. Araw-araw mo na lang akong pinaaalalahanan yan. Mula nang mamatay ang papa mo. Tandaan nyo, namatay si Papa kasi hindi nagsasabi na may kakaiba na pala siyang nararamdaman. Eh kung nagsabi sana siya, eh di naagapan sana at hindi siya inatake sa puso. Eh sana, kasama pa rin natin siya hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pumapalya sa pag-inom ng gamot ko. O sige, alis na ako, Ma. Ay, mag-iingat ka. Kumain kayo sa tamang oras, ha? Parang dapat ako ang nagsasabi niyan sa'yo. Tawagan niyo ako kapag may problema, ha? Oo, sige na. Umalis ka na. Okay lang ako rito. Tiyak, matutuwa si Mama kapag sinabi ko sa kanyang kasama ko sa mga awardee sa recognition namin. Nanette! Nanette! Oh, Aling Oday, bakit po? Ang mama mo! Ang mama mo! Bakit po? Ano nangyari kay Mama? Ma, ay, buti naman nagising na kayo. Anak, Bakit? Nauuhaw ba kayo? Tatawagin ko yung doktor. wag na. Dito ka lang. Oo, sige Ma. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Anak, pasensya ka na. Pasensya? Saan? Kahit hindi kami binigyan ng papa mo ng mahabang buhay. Ma! Ano ba sinasabi mo? Si Papa, oo. Maikling panahon lang natin siyang nakasama. Pero ikaw, tatanda ka pa, Ma. Hanggang 100 years old. Mahal na mahal ka namin. Tandaan mo yan. Mahal na mahal ko rin kayo, Ma. Kaya magpalakas ka, ha? Para makalabas na tayo. Lynette, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung maiiwan kita. Ano ba sinasabi ninyo? Mahal na mahal kita. Ma? Ma! Ma! Bakit pumikit ang mata niya? Ma! Ma! Hindi! Doc! Nurse! Ma! Wag! Wag ka mawawala, Ma! Ma!
Nanette, pinuntahan na kita dito dahil hindi ka sumasagot sa mga tawag ko mula nang ilibing si Naida. Doon ka na muna sa amin. Mag-isa ka lang dito sa bahay niyo. Mabuti doon, kasama mo mga pinsan mo at saka malapit din sa eskwelahan. Bakit ganun, Uncle? Ha? Masama ba akong tao? Nanette, Masama bang tao? Sina Mama at Papa? Bakit kailangan kunin sila kaagad ng Diyos? Wala akong ibang pangarap kundi ang makapagtapos, makakuha ng maayos na trabaho at ibigay kina Mama at Papa ang ginhawang hindi nila naranasan habang pinapalaki pinag-aaral ako. Wala naman akong ibang hinihingi sa Panginoon. Kala ko pa, nasa kanya na ang lahat. Bakit hindi niya kayang ibigay ang nag-iisa kong kahilingan? hindi natin mauunawaan ang isip ng Panginoon. Diyos siya. At tao lang tayo. Wala na akong kapatid. Nawala pang mga magulang ko. Bakit naman kailangan ipagkait? At kunin sa akin ng Diyos ang lahat. Naiintindihan kita. Alam kong mahirap tanggapin ang pagkaulila mo sa magulang. 4 na taon pa lang ang nakalilipas mula nang mawala si Renato. Ngayon, ang mama mo naman. Pero, Nanette, naririto ka pa. Buhay ka pa. Kaya huwag mo sabihin kinuha sa'yo ng Diyos ang lahat. Saan pa buhay ko, Uncle? Kung wala na sina Mama, si Papa. Alam kong mahirap at masakit. Pero, isipin mo mga magulang mo. Kung sakaling nakikita ka nila ngayon, di ako masasaktan sila sa nangyayari sa'yo. Pinalaki ka nila para maging matatag. Kaya pilitin mo makaya ito. Dahil hindi man agad-agad, malalagpasan mo rin ito. Narito kami. Dadamayan ka namin. Salamat po, Uncle Ator. Salamat po sa inyo. 10 taon na mula nang mamatay si Mama. Natanggap ko na ba? Marahil. Pero naroroon pa rin ang pangungulila sa kanila at panghihinayang. Dahil hindi na nila nakita kung paano ko tinupad ang aking mga pangarap. Gayunpaman, tama si Uncle Ador. Pinalaki ako ng aking mga magulang upang maging matatag. Kaya sa tuwing may pagsubok na dumarating sa aking buhay, inaalala ko ang pagkawala nilang dalawa at kung paano ko nalagpasan ang sakit na idinulot noon sa akin. Kung yun nga ay nalagpasan ko, ibig sabihin,
kaya ko rin lagpasan ang lahat ng hamong darating. Higit sa lahat, natutunan kong magtiwala sa Panginoon dahil higit kanino man, siya lang ang nakakaalam ng lahat. Ako po si Nanette at ito ang aking buhay. Hindi man natin alam ang bawat bakit sa mga nangyayari sa ating buhay. Magtiwala sana tayo sa Panginoon dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Nanette. Naglapat na angkop na tunog Jerry Butia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mayar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, mga kaibigan, maririnig ninyo ang isang ginang na nalihis ng landas. Siya ay si Judith. Seaman ang trabaho ng asawa ko. At dahil doon, kaya kami guminhawa. Maligaya naman ang aming pagsasama, kahit na nga madalas kaming magkalayo. Hanggang sa paunlakan ko ang isang imbitasyon na habang buhay ko palang pagsisisihan. Talaga, Wilson? Hindi ka nasasakay pa sa barko? Oh, Judith. Magbi-business na lang ako. Kaya lagi niyo na akong makakasama ng aking mga anak. Salamat, Han. At last, after 12 years, hindi ka na mapapalayo pa sa amin. Miss ko na kasing makasama kayo. Lalo ka na. Ganon din ako, Wilson. Miss din kita. Mula ngayon, ha? Babawiin natin ang mga panahong nagkalayo tayo. Judith, ha? Mukhang nahiyang ka sa 2 weeks na bakasyon niyo ng pamilya mo. Kasi medyo tumaba ka. Ganun ba? Sobrang saya ko, Lota. Kung maaari nga lang, wag nang matapos ang bakasyong yun. Kaso hindi pwede dahil bubuksan na ni Wilson ang negosyo niya. O, ibig mo sabihin, hindi na siya magbabarko uli? Oo, talagang hindi na, Lota. Dito na siya sa piling namin. Uy, hindi ka na makakapagkasino niyan. Mabuti nga yun. Noon pa naman talaga, gusto ko nang iwan niyang bisyong yun. Wala yung naidulot na maganda sa buhay ko. Ay, alam mo, para sa akin, hindi dapat ginagawang libangan niya ng tao. Maganda yung gagawin mo. Kaya lang, paano si Eliseo? Lota? Kasi hinahanap niya sa akin, Judith. Ha? Hindi ka daw niya makontak. Yung cellphone mo hindi matawagan. Oh, kaya nga nung tumawag ka sa akin at sabihin mong narito na kayo, kaya pinuntahan kita agad. Sinadya ko talagang i-off ang cellphone ko. Lota, may bibigay akong sulat sa'yo. Pwede bang pakibigay mo sa kanya? Eliseo, bakit pinunit mo ang sulat ng kaibigan ko? Sabihin mo sa kaibigan mo, hindi niya maaaring gawin sa akin to. Ha?
Hindi ako papayag na basta na lang niya ako itapon. Nandito na yung asawa niya. Natural, ayaw niyang masira yung pamilya niya. Kaya nga nilalayuan ka na eh. At saka, matagal nang bayad ang utang niya sa'yo. Kahit na, hindi pa rin ako papayag na iwan niya ako. Hindi! Anong masasabi mo sa masahe ko, Han? Okay, ha? Sarap. Hindi pa rin nagbabago ang pagmamasahe mo. Walang kupas, ha? Nakita ko kasing napagod ka sa ginawa mo sa maghapon. Oo nga. Kaya minasahe kita. Salamat. Isa yan sa mga na-miss ko sa barko eh. Yung masahe mo. Ayoko kasi magpamasahe sa iba. Lalo na kung sa babae. Naku, alam mo na. Gusto ko ikaw lang. Maraming salamat, Wilson. Nanatili kang tapat sa akin. Kahit kalayo tayo. O, teka. Eh, bakit umiiyak ka? Ha? Masaya lang ako. Masaya ako dahil sa sinabi mo. Judith. Napakapalad ko sa pagkakaroon ng asawang katulad mo. Kanina, tinext na naman ako ni Eliseo. Ang kulit niya. Ayaw niyang makinig kay Lota. Ayaw din niya akong tigilan. Kung bakit naman kasi nakipagrelasyon pa ako sa kanya. Ay, nagsisisi ako sa ginawa kong yun. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Jack na isusumpa at hihiwalayan ako ng asawa ko pag nalaman niya ang lahat. Ayoko mangyari yun. Mahal na mahal ko si Wilson. Anak, bakit ka umiiyak? Nay, Napapansin ko, tuwing tayong dalawa na lamang ang magkasama dito sa bahay nalulungkot ka. Naisip ko tuloy, itinatago mo lamang sa iyong asawa ang nararamdaman mo. Nay. Hindi ka makasagot. Kung ganun, tama ako. Ano bang problema mo, anak? Sabihin mo sa akin. Baka matulungan kita. Napakabigat po ng problema ko, Nay. Ano nga yun? Sabihin mo. Handa ako makinig at unawain ka. Ano man yun? Nakagawa po ako ng isang mabigat na kasalanan kay Wilson. Han? Hindi ka na. Tulog na tayo. Ha? Anong gagawin ko? Gusto ni Eliseo magkita kami. Han, Ano ka mo, Han? sabi ko matulog na tayo. Mauna ka na. Hindi pa kasi ako inaantok eh. Sunod na lang ako. Han, may problema ka ba? Ha? Para kasing ang lalim ng iniisip mo. Hindi. Wala akong iniisip. Ang totoo, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Talaga? Oo. Okay, kung gusto mo, dadaling kita sa doktor bukas. Para makapagpatingin ka. Huwag na. Kaya naman to. Magpapahinga lang ako. Maniwala ka. Magiging okay din ako. Yun ang nangyari, Lota. Oh, Diyos ko. Malaking problema talaga yan. Nahahalata na ni Wilson ang pagiging balisa ko. So, ano ngayon ang plano mo? Ayaw niya akong tigilan. Kahit matagal nang bayad ang utang ko sa kanya. Wala akong magagawa kundi makipagkita sa kanya. Oh, I'm sorry, Judith. Kung alam ko lang na magkakaganito, hindi na kita pinilit isama sa kasino noon. Huwag kang mag-alala. Matatapos na ang lahat sa amin.
matatapos na ang kanyang kasamaan. Judith, sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis eh. Huwag mo akong hawakan. Sinabi ko na sa'yo, tapos na tayo. Bakit ayaw mo pa rin tumigil? Dahil hindi akong lalaking pwedeng basta itapon ng babae. Ako magtatapon sa babae. Kung ayaw ko na. Eliseo! Ikaw, gustong-gusto kita. Kaya hindi ako papayag na iwan mo ko. Pakiusap naman. Huwag mong sirain ang pamilya ko. Mahal ko sila. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, maging maligaya ako. Napakasama mo talaga. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Basta ngayon, paliligayahin mo ko. Ha? Hindi. Tatapusin ko ng kasamaan mo. Iniisip mo na may mabigat siyang problema. Oo, Romy. Kilala ko na asawa ko. Alam na alam ko kapag may bumabagabag sa kanya. Kinausap mo na ba siya tungkol doon? Ginawa ko na yun. Pero ayaw niya sabihin eh. Masama lang daw ang pakiramdam niya. Kaya siya matamlay. Siguro, ayaw nga niyang ipagtapat. Teka, kung si Aling Carlita kaya ang tanungin mo? Ang biyanan ko? O siya nga, baka alam niya kung anong problema ng kanyang anak. Romy, excuse ha. May tumatawag sa cellphone ko. Kasi Inay Carlita. Hello, Inay. Bakit po? Wilson, magpunta ka kaagad dito sa police station. Bakit po? Si Judith, Oh. narito, nakapatay. Ano? Bakit po? Bakit ginawa yung asawa ko? Bakit mo ginawa yun? Bakit ka patay ng tao? Patawarin mo ako, Wilson, sa ginawa ko. Binigyan kita ng malaking kahihiyan. Judith! Sobra na siya. Napakasama niya. Matagal na akong bayad sa utang ko. Nakikipag-iwalay na ako sa kanya pero ayaw niya pa rin akong lubayan. Ang sabi mo, mahal mo ko, di ba? Bakit mo ko pinagtsaksilara? I'm sorry. I'm sorry. Sa kagustuhan kong maibalik ang pera natin sa bangko na naubos ko sa pagkakasino. Napilitan ako makipagrelasyon kay Eliseo. Patawad, Wilson. Pinagsisisihan ko ang lahat. Ilang taon na ako nakabilanggo dahil sa aking pagkakasala. At hanggang ngayon, abot-abot ang aking pagsisisi. Naiisip ko, sana hindi ako sumama kay Lota sa kasino. Sana hindi ko siya pinagbigyan kahit minsan. Hindi sana nawasak ang aking pamilya. Bago ko po tapusin ang aking kasaysayan, gusto ko lang sanang manawagan sa mga misis na nakikinig. Sana po, huwag kayong maglaro sa gilid ng bangin kung ayaw niyong mahulog doon. Kahit
Kahit minsan, huwag niyong tangkain. Ako po si Judith at ito ang aking buhay. Ang minsang pagkakamali ay maaaring magbunga ng habang buhay na pagsisisi. Kaya sana, maging maingat sa mga pagpapasya. Laging isipin ang tama at ang prioridad upang makaiwas sa kapahamakan. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Jeneline de la Cruz sa papel na Judith. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na namang kwento ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Jimmy. Isa akong room boy sa isang motel. Nag-aaral habang nagtatrabaho. Ayaw ni inay ang trabaho ko, pero hindi na kayang itaguyod ang aking pag-aaral. Kaya nang dumating sa akin ang trabahong yon, agad kong tinanggap. O anak, pinagluto uli kita ng baon mo sa trabaho, ha? Salamat po, Mama. Makakatipid na naman ako. Mahal po kasing pagkain doon sa kantin ng motel. Meron din diyang tinapay na nilagyan ko ng pritong itlog para naman merienda mo sa university. Ang bait niyo talaga, Ma. Asikasong-asikaso niyo ako. Natural. Dahil mahal na mahal kita. Ikaw na nga lang ang natira sa akin eh. Pababayaan pa ba naman kita? Oo, kalulungkot na naman kayo. Naaalala ko lang kasi ang ate mo. Huwag po kayong umiyak. Dapat to, salubungin natin ang masayang umaga. Kasi po, every morning is a blessing. Pasensya ka na, anak. Hindi ka ba naman nahihirapan sa sitwasyon mo? Nagtatrabaho ka habang nag-aaral. Hindi naman po. Kasi kapag walang ginagawa, nakakapagbasa po ako sa motel. Mag-iingat ka sana lagi sa iyong trabaho. Maraming tukso sa lugar na iyon. Kaya mag-ingat at maging matatag ka. Hello sir, pasensya na po. Pero hindi po talaga ako nagbibigay ng extra service sa mga customer namin. Sige po, bye. Mukhang kinulit ka na naman ng baklang madalas magpunta rito sa motel. Oo nga eh. Pangatlong beses na niya akong inalok ng extra service. Oh? Bibigyan daw niya ako ng kahit 2K. Aba, Pumayag lang ako kahit sandali lang. talagang kursulada ka, tol. Nainis na nga ako eh. Pero sinisikap ko pa rin maging mahinahon dahil customer natin siya. Oo nga. Alam mo, bilib ako sa iyo eh. Hindi ka lang mabait at masipag, ha? May prinsipyo pa. Aba, naku, kung iba yan, baka tinanggap na. Manghihinayang sila sa tukoy. Dexter, gusto kong makaahon kami sa hirap ni Mama. Pero hindi sa ganung paraan. Para ko na rin ibinenta ang sarili ko noon. Kaya nga nag-aaral ako eh. Ano ka? Huwag na nga natin pag-usapan ng baklang yun. Mabuti pa, ituloy ko ng pagbabasa ko. May exam kami mamaya eh. Bakit wala ka na namang ganang kumain na po? Nakita ko na naman si Papa Lolo Manolo. Ibang babae na naman po ang kasama niya. At ang papa mo na naman pala ang dahilan. Ditas, napakarami ng naging babae ng papa mo. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nasanay sa kanya? Hindi po ako maaaring masanay, Lo.
Dahil nahihiya po ako sa ginagawa niya. Ang pambababae din niya ang dahilan kaya nawasak ang pamilya namin. Kawawa naman si Ditas. Napuno na ang puso niya ng sama ng loob sa kanyang ama. Kasalanan ko. Kaya lalong naging babaero ang aking anak at nasira ang kanyang pamilya. Kinonsinti ko siya sa kanyang mga kalokohan. Sa halip na ayusin ko sila ng kanyang asawa, inayunan ko pa ang aking anak. At ang apo ko ang nagdurusa ngayon sa kahihiyang ibinibigay ng kanyang ama sa amin. Ang kaliwat kanang pambababae ng aking anak. Paano ko pa kaya maitutuwid ang aking pagkakamali? Paano? Jimmy, ating gabi na. Matulog ka na. Sandali na lang po, Ma. Matatapos na itong ginagawa ko. Bukas ko na po ito ipapasa eh. Kunting oras na lang palagi ang itinutulog mo. Baka mamaya niyan magkasakit ka naman. Hindi ho, kayo ko po. Huwag po kayong mag-alala. Kawawa ka naman, anak. Naghihirap ka makatapos lang ng pag-aaral. Huwag na ho kayong umiyak, Ma. May hangganan din ang paghihirap na ito. Naniniwala po ako doon. Bukas nga po pala, may overtime ako. Aalis po kasi yung kasama ni Dexter, kaya papalitan ko siya. Bakit ganun? Naalala ko na naman yung dalagang pumasok kanina, yung kasama ng matandang lalaki. Umiiyak kasi siya. Bakit nga kaya siya umiiyak? Hindi pa niya boyfriend ang kasama niya? Ano yun? Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Yung dalagang nakita ko kanina. Miss! Bakit, Miss? Ano nangyari? Bakit may dugo ang damit mo? Yung lalaki kasama ko kanina, si Sir Adolfo, sinaksa ko siya! Ano? O, Diyos ko! Hindi ko gusto yung ginawa ko! Kasalanan niya! Kasalanan niya! Siya po, ma'am. Siya pong pumatay sa papa niyo. Walang hiya ka! Kulang pa ang sampal na yan sa pagpatay mo sa papa ko! Bakit mo ginawa sa kanya yan? Masama ang papa mo! Wala siyang kwentang tao! Dapat lang sa kanya mamatay! Huwag mo sabihin kinahasa ka ng papa ko! Hindi ako maniniwala sa'yo dahil nasa hotel kayo! Boss ko siya! Nangutang ako ng pera sa kanya dahil sa pagkakasakit ng kapatid kong bunso. Binigyan nga niya ako. Pero ang kapalit naman ang aking pagkababae. Ano? Oo, yun ang hiningi niyang kabayaran. Pumayag ako alang-alang sa kaligtasan ng kapatid ko. Pero wala naman sakit. Gusto ng papa mo na makipagrelasyon na ako sa kanya. At kapag hindi naman ako pumayag, ipagkakalat niya sa lahat ng tao ang mga nangyari sa amin. Pati na nakuha niya mga larawan namin. O, Diyos ko. Ganun pala kasama yun. Kaya pala umiiyak ang babae nito nang pumasok sila sa motel. Kaya sa galit ko, pinano ko ang pagpatay sa kanya. Ay, ano ba ito? Bakit ganito? Hindi ako makatulog. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan.
Si Jimmy, bakit kaya wala pa? Dati-dati, tumatawag siya kapag mahuhuli ng uwi. Ay, ang cellphone ko nag-ring. Si Jimmy ang tumatawag. Hello, anak, nasan ka na? Nasa presinto ako eh. Bakit? Anong nangyari? Napunta ka dyan? Dito ko lang po sasabihin. Puntahan niyo po sana ako dito. Oo, sige. Pupunta na ako dyan. Jimmy, Ay, Ma. anak, narito na ako. Ma, butit dumating na kayo. Miss Titas, ang mama ko po. Si Mama Lourdes. Kayo? Kayo ang mama ni Jimmy? Ritas? Anak ko. Kayo nga, mama. Ang tagal natin hindi nakita. Sandali lang. Yes. Ma, anong ibig sabihin nito? Si Ma'am Titas ang ate ko? Oo, siyang kapatid mo panganay na naiwan sa iyong lolo at sa iyong papa nung paghiwalay kami. 15 taon ang nakararaan. 4 na taong ka noon. Ang ate mo naman, 8 taon. At ang namatay, hindi lang pala papa niya, kundi papa ko rin. Jimmy, nailibing na si Papa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan ang mga nangyari. Ikaw pa lang ate ko. Na matagal kong hindi nakita. At ang customer namin, papa ko pala. Hindi ko man lang naramdaman ng pagmamahal niya. Dahil nga 4 years old ka pa lang na maghiwalay sila ni Mama. Pero kung hindi mo manadama ang pagmamahal niya, ako, bilang ate mo, Jimmy, pangako ko sa'yo, mamahalin kita. At magiging masaya tayo ni na Mama. Patawarin mo sana ako, Lourdes. Dahil sa pagkonsulti ko sa maling gawain ni Adolfo. Nagkahiwalay kayo. Naghirap ang buhay niyo ni Jimmy. Kalimutan na ho natin yun, Papa Manolo. Hindi na natin maibabalik pa ang lahat. Wala na si Adolfo. Tama po si Mama, Lolo Manolo. Kung hindi ko kinonsinti si Adolfo sa pambababae, marahil hindi siya mamamatay na maaga. Ngayon nag-iisa na ako. Hindi po kayo nag-iisa, Lolo. Makakasama niyo po kami ni na Jimmy at si Mama. Totoo? Opo, totoo, Papa Manolo. Kung papayag kayo, magsisimula ulit tayo. Bilang isang buong pamilya. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Iyon ang naging simula ng maligayang pagsasama namin ni na Ate Titas at Lolo Manolo. Tunay ngang ang bawat hirap ay may katapat na ginawa. Ako po si Jimmy at ito ang aking buhay. Tungkulin ng bawat magulang na gabayan ang mga anak at pigilin sa maling gawain upang makaiwas sa kapahamakan at maging matatag ang kanilang sambahayan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi at Phil Cruz sa papel na Jimmy. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Matia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Mayar. Creative Consultant, Phil Cruz.
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Licaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang babaeng labis na nagmahal. Siya ay si Danica. Hindi naman ako broadcaster pero madalas ako mag-host ng events. Yun ay dahil events coordinator kami ng kaibigan kong si Steven. Si Steven na madalas pagsilosan ng nobyo kong si Charlie. Kala ko pa naman napaka-importante ng dahilan mo at pinapunta mo ako dito sa inyo. Magpapasama ka lang palang mamili para sa boyfriend mo. Sige na naman, Steven. Alam mo namang ikaw lang ang gusto kong kasama sa mga lakaran eh. Because you are my BFF. Binola mo pa ako. Hindi bola yon. Totoo yung sinabi ko, no? 14 years na nga ang friendship natin. Third year high school pa lang ako, friends na tayo. Bakit ba kailangang ipamili mo na naman si Charlie? Uuwi siya sa probinsya nila. Kaya ibibila ko siya ng mga pasalubong para sa parents niya. Bili ka ng bili ng mga pasalubong sa parents niya. Hindi ka naman niya ipinakikilala sa mga yon. Dahil nga nasa province sila. But nag-promise naman siya sa akin na pag lumuwas dito mga parents niya, ipapakilala niya na ako. Sige na. Samahan mo na ako para hindi naman ako mahirapan. Oh, Danica, bumili ka na naman pala ng pampasalubong ko. Salamat. Okay lang yon, Charlie. Para naman yan sa parents mo. Ang bait mo talaga. Hindi ako nagkamali ng ligawan ka. Kaya lang, baka hindi ako matuloy. Ha? Bakit? Kulang ang pera ko eh. May problema si Inay at Tita eh. Kaya kailangan ko pa maghanap ng mahiraman para may maibigay ako sa kanila. Ganun ba? Di pahihiramin na lang kita para makauwi ka. Naku, wag na. Ha? Kakahiyan eh. Ito naman. Hindi ko pa nga naibabalik yung hiniram kong pera sa'yo last month eh. Tapos, bumili ka pa ng mga pasalubong. Oh. Charlie, girlfriend mo ko. Kaya hayaan mong tulungan kita. Kung tungkol naman sa hiniram mong pera last month, hayaan mo na yun. Huh? Tulong ko na yun sa'yo. Pati na rin itong ibibigay ko ngayon. Okay? Pero... Magtatampo ko pag hindi mo tinanggap ang mga tulong ko. Uy, sige. Salamat. Kaya mo, pag lumuwas na sila dito, ipakikilala na kita sa kanila. Alam mo, natutuwa nga ako sa iyo eh. Kasi tumutulong ka sa parents mo. Ibig sabihin, isa kang mabuting anak. Nakita kong si Steven ang nagatid sa'yo kanina, anak. Bakit nakauwi na ba sa probinsya ang nobyo mo? Opo, Papa. Anak, ikaw ba'y seryoso na talaga sa lalaking yun? Oo naman po. Mabait si Charlie at isang mabuting anak. Paano mo naman natiyak yun? Sa mga kwento po niya sa akin, tumutulong po siya sa parents niya. Oh, bakit po kayo napabuntong hininga? Ay, iba kasi ang pakiramdam ko sa lalaking yon. Para bang hindi gagawa ng mabuti. Sa totoo lang, anak, mas gusto ko para sa iyo si Steven. Papa, friends lang ho kami ni Steven. Oh, kaya nga, nanghihinayang ako. Yun ang gusto ng kausap ko, yung magbe-birthday. Sabi ko, okay.
Kaya naman natin yun, di ba? Uy, Danica. Ano sabi mo, Steven? Naku, ang dami ko nang sinabi, wala ka palang naintindihan. Ano ba nangyayari sa'yo? Anong problema? Si Charlie kasi, Charlie na naman. 4 days na mula nang umuwi siya sa probinsya, pero hanggang ngayon, hindi man lang siya nagte-text o tumatawag. Tinawagan mo ba siya? Sabi niya, hintayin ko raw ang tawag niya. Pero, nag-aalala na ako. Baka kung ano nangyari sa kanya, kaya hindi siya nakakapag-text o tawag sa Eh, akin. di tawagan mo nga siya. Pero dapat, huwag mong pabayaan ang trabaho natin, ha? Paano naman hindi madismay ang kukuha sa atin? Kaya sana naman, Danica, ihiwalay mo sa trabaho ang problema mo kay Charlie. Pasensya na. Hayaan mo, hindi na mauulit ito. Concerned lang ako sa negosyo natin. Hindi ito dapat maapektuhan ng mga problema natin. Bongga palang magiging birthday niyo, Tita Erlinda. Ay. Kumuha pa kayo ng events coordinator. Oh, siyempre. Alam mo, pamangkin, minsan lang tayo magbe-birthday. Kaya dapat paghandaan. Pwede naman ako mag-host, tita eh. Kaya ko po yun. Oh, thank you. Pero may nakuha na akong mga host. Hayaan nyo namang magkaroon ng trabaho yung iba. Okay po, tita. Basta kung may pwede kami maitulong, sabihin lang po ninyo. Hello po, Ma'am Erlinda. Happy birthday po. Oh, thank you, Steven. Siya nga po pala ang partner ko, yung host din, si Danica. Hello po, ma'am. Happy birthday. Thank you, Iha. Oh, ready na ba kayo mamaya? Pwede na po. Kakantahan ko po kayo, ma'am. Hindi nyo na itatanong, mahusay din akong kumanta. Really? Oh, okay yan, ha? Tita! Oh, We're here! oh, hali kayo, Lucy. Dali. Charlie, ipakikilala ko kayo sa mga hosts ko. Happy birthday, Tita! Ito po ang gift for you, tita. Thank you sa inyo. Charlie? Danica. Magkakilala kayo, honey? Huling yakap! Ang laloko! Danica! Bakit mo sinabi ko na asawa ko? Dahil manlaloko siya! Ginamit lang niya ako! Niloko lang niya ako, Papa. Pinaasa. At sa birthday pa ng kliyente namin, doon ko pa nalaman ng lahat. Siya. Sinasabi ko lang nga ba na walang gagawing mabuting lalaking yun. Hirap na hirap ako magtrabaho ng oras na yun pa. Kung wala si Steven, baka hindi ko na kayang tapusin ang pag-host ko. Masakit. Napakasakit. Oh, siya. Tala. Sa isang banda, ipagpasalamat mo na rin na nalaman mo ang katotohanan bago ka pa tuluyang napahamak sa kanya. Ilang araw na kitang hindi nakikita eh. Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Kaya nagpunta ako dito. May sakit ka pala. Steven, Ayaw mo rin daw kumain at uminom ng gamot, sabi ni Titong Miguel. hirap na hirap ang kalooban ko. Kaya gusto mo nang mamatay, ganun ba? Steven. Bakit ka pa ganyan? Hindi lang naman siyang lalaki dito sa mundo. Hindi lang siyang pwedeng magmahal sa'yo. Steven. Danica, narito ako. Matagal na ako nagmamahal sa'yo. Ano? Oo. Mahal kita noon pa. Hindi ko lang masabi dahil ayaw ko magalit ka. Lalo pa akong nawala ng pagkakataong mo dapat na magkaroon ka na ng boyfriend. Danica,
Ngayong nagtapat na ako sa'yo, sana huwag mo naman yung ikagalit. At bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan sa'yo ang aking pagmamahal. Nakapagtapat ka na pala sa aking anak, Steven. Sinabi niya sa akin. Opo, Tito Miguel. Oo, yan totoo. Noon pa man, halata ko lang may pagtingin ka sa kanya ha? Ganun ho ba? Oy, nainip nga ako sa tagal mong magtapati, ho. Kasi po... Pero natutuwa ako, di ba? Obvious naman. Ha? At nagawa mo rin yun. Dahil talagang ikaw ang gusto ko, ho, para kay Danica. Salamat po. At naniniwala ako, ha? Na darating din ang panahon na tatanggapin ka niya. Ang cute naman ng kahong to. Ano na naman ba itong regalo mo sa akin, Steven? Buksan mo para malaman mo. Okay. Sing-sing! Napakagandang sing-sing, Steven! Sandali, isusuot ko sa'yo. Ayan. Pagi na pagi sa'yo. Danica, will you marry me? Steven! Oh, bakit ka umiyak? Ayaw mo ba? Umiiyak ako dahil sa tuwa. And yes, I will marry you. Kasal na kami ni Steven at may isang anak. Nasaktan man ako noon, maligaya naman na ako ngayon. Ako po si Danica at ito ang aking buhay. Kung minsan, ang sakit ng damdamin ay nagiging daan upang makamit ng tao ang tunay na kaligayahan. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Danica. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.